Mga boss, so yan, what's up mga bossing. And then for today's video nga natin ay mag-i-start na nga tayo mag-install itong ating mga SRC panel. So bali unahin nating lagyan yung ating mga perimeter wall or yung ating mga exterior walls. And then ito na nga, nag-i-start na rin tayo mag-set ng ating laser. At syempre mga bossing, bago tayo mag-i-start ng installation ng ating mga panel, ay syempre kailangan muna nating kunin yung ating plano. So para makita natin yung details ng ating doors and windows para sa ating mga opening. So ayan, pag mag-start tayo, so punta lang kayo dito sa schedule of doors and windows para makita ninyo. Ayan, punta kayo sa schedule of doors and windows para makita ninyo yung mga sukat ng ating mga pintuan and then ng ating mga bintana. And then nakalakip naman dyan, ayan, yung ating ground floor plan. Dito nyo makikita yung ating mga partisyon. Makikita kayo mga letter na W1 and then merong D5. So ang ibig sabihin ng W, window 1. So pag itong gagawin ninyo, magkakabit kayo ng panel dito, mag-aasintada or anything, magagawa ng walls. Hanapin nyo lang yung W1 and D1 and then babalik ulit kayo dito sa ating schedule of doors and windows and hanapin nyo yung W1. Ayan. Ito mga bossing, makikita nyo yan kung nasaan nyo. Ayan, katulad ito, W1, ito yung schedule niya, andyan yung sukat niya, and then yung door 1, andyan din yung sukat niya. So ganun lang mga bossing. At so yun mga boss, so bali ito na nga yung ating SRC panel. So ano nga bang ibig sabihin ng ating SRC? So bali siya yung tinatawag na steel reinforced concrete panel. So kaya siya tinawag na steel reinforced concrete panel kasi nga meron siyang mga steel wire mesh and then binabalot siya ng plastering. So kaya nagkakaroon tayo ng reinforced concrete. Kaya naman talagang napakatibay nito. Para naman sa pagtatabas natin or pagkakat ng ating mga SRC panel, so kinakailangan gumamit tayo ng malaking grinder. So para makapenetrate yung ating blade. So pwede tayong gumamit ng diamond disc at cutting disc. So nakadepende na sa inyo mga bossing. So sa mga magtatanong, yung ginagamit namin para sa dadaanan ng mga pipe, so meron kaming ginagamit na pampaso talaga na styrofoam. May nakita nyo mga bossing yan, no? Yun yung pang-ukit namin. Yan. So kung wala kayong ganyan, kayo din yun na lang, mano-mano, bahala kayo kung anong diskarte nyo. Pero kami, yan yung ginagamit namin. Yan, pampaso. Para magkaroon siya ng ukit. Kasi yung mga dadaanan ng pipe, syempre, nakabaon dapat yun dito sa ating SRC. At so yun nga mga bossing, so nakita nyo yung installation natin ng ating mga SRC panel. So ganun lang kabilis i-install itong mga panel na to. So nakita nyo mga bossing, yung mga dowel natin, ayan no, iaalambre lang natin yung ating steel wire mesh or yung ating steel matting na nakadikit mismo dun sa panel, dun sa ating core na EPS. Then ngayon, tali natin ang tie wire. At pagkatapos, syempre ang sisugarduhin natin, tatama natin sa hulog yung ating mga panel para pagpapalitada natin ay sakto lang yung kapal ng ating plastering. Pero nire-require dito 2.5 to 3 cm yung kanyang kapal ng plastering. And then pagkatapos yung sa mga joint, ito.
napapansin niyo, meron tayong nilagay na flat wire mesh. Ayun yan mga bossing, ito yan. Yan. Ayan yung pinaka-accessories ng ating mga SRC panel. Ito naman, pwede kayong umorder nito sa SRC or pwedeng bumili lang kayo ng steel matting. Kayo na lang magtabas para medyo makatipid kayo. Pagkatapos, sa joint natin, pagkalagay ng ating mga flat mesh na yan, may support pa yan na extra bar. Yan. Lalagay nyo pa rin ng extra bar. Pampatibay yan. And then, yung dito naman sa mga opening natin. So, kita nyo ito, di ba? Ayan na, may expose na. And then, wala siyang matting. So, kaya naman, meron din tayong accessories na U-mesh, kung tawagin. Ito yung ilalagay natin. Sinasaklob natin yan. Ito yung sample ng ating U-mesh, mga bossing. Ayan. So, pag o-order naman kayo ng mga U-mesh na to, kinakailangan kung anong laki ng ating SRC, ganun din kalaki yung mga U-mesh. So, ganyan lang siya. And then, pagkasaklob nyo ganyan, itatali ulit natin ng tie wire. And then pagdating naman sa mga corners, meron naman tayong tinatawag na angle mesh naman natin mga bossing. Ito siya. Ayan. So naka 90 degree yung ating angle mesh. And then ito, ginagamit naman to sa mga corners. Dito sa interior corners at saka sa exterior corners. Ito yung magsisilbing magiging patigas natin. Yung ating reinforcement rebars. Ayan. So ilalagay nyo siya dyan. Pag nasa loob, and then sa labas naman, kung maglalagay kayo sa exterior corners, ganyan yung ating gamit ng angle mesh. At so yan mga bossing, so nasabi na natin sa inyo yung ibang details ng pag-install ng ating mga SRC panel. So nakita nyo, di ba, napakabilis lang at saka mabilis. Pagdating sa workmanship, mabilis yung pagkakabit ng ating mga panel. Kung i-compare natin dun sa ating mga conventional walls like CHB. So matagal ang piling, mabigat maghakot, maraming proseso. Ito, salpak ka lang ng SRC, okay na. Pero syempre, kinakailangan, pag salpak nyo ng mga SRC, pagdating naman doon sa mga openings ng windows at saka ng ating doors, syempre, kinakailangan naka-prepare na doon sa ating elevation. So bahala na kayo kung saan kayo kukuha ng reference nung mga windows and doors opening ninyo. O yan, so para pagkabit natin, hindi na tayo magtatabas. O, so yun lang mga bossing.